So at this moment, our time is not enough for a special song. So let's proceed to the sermon homily to be led by our one and only active and enthusiastic pastor, Pastor John Villarante. Okay, daghan kay salamat sa ato ang MC nga taga DepEd. Taga DepEd gyud no? More active and enthusiastic. Okay. So nining kabuntagon, we thank God. Bisan wala tayo special song karon pero sige naman nagkinantahe ganina kay gamay na lang man gyud ang ato ang panahon. Pero nining kabuntagon mga igsoon, ang mga atong mga alawiton nga gipang-awit ganina, you can move every mountain. Kuyaw kay kung ang Ginoo mo move sa mountain. Amen? So ang atong hisgutan mga igsoon ko diya sa Ginoo karong kabuntagon is understanding God's sovereignty in the midst of calamity. No? Ang pagsabot nato sa pagka-Dios, sa iyang pagka-Dios, diha taliwala sa mga kalamidad. Bago pa lang mga igsoon ko diya sa Ginoo nga atong nasayran nga adunay mga kalamidad nga ning abot sa Cebu. Amen? Diha gyud sa epicenter gyud ning abot og 6.9, no? 6.9 iyang magnitude. Iyang kakusgon 6.9. Og bisan pa niya na igsoon layo-layo ra ni siya sa sentro gyud kay sa Bugo, mga 17 kilometers north of Bugo, no? Pero ang gilalumon niya sa iyang pag-uyog ning abot sa 10 kilometers sa ilalom. Og ang grabe ang iyahang gitawag intensity 6 kay nakaguba gyud siya halos sa nakaguba siya daghan sa Bugo City og bisan pa sa Bantayan, no? Og ang aftershocks human sa linog, naglinog-linog na pod, niabot og 3,000 counts. Bali 3,000 ka linog-linog muna uban wa na mamalik sa ilang balay, didto na sila sa bukid na lang nangatulog. Og imo ganing makita diya sa Facebook nga inig-uyog, bangon na pod sila. Og ulanon sila, nagbutang na lang sila mga silupin, looy kayo. Kay ready na basta di lang gid sila mosulod sa ilang balay kay basin matiwasan kuno og kahugno. Og gani daghan kaayo ang matay. Diha gyud sa impact diretso 17 ka buok dayon sa ilang rescue lang is 73 ka mga tao, no? Diha sa Bugo. Majority in Bugo. Ug unya daghang mga samaran, about sa report is 297 people were injured. O ato pong nakita, daghan kayo ang mga building nga nangatumba, nangatakilid, mga balay, nangatakilid, apil pa ang MacDo. No? Kinsa nakita sa Facebook, apil ang MacDo, naguba. O gani, daghan kay mga taong napiktuhan, o ang ato ang government ni adto dito, o it so happen nga gusto sila, apil ang mga rescuers, itong mga military in town, mo na'y dali kayong mo'y nag-rescue ditong dapita. No? So ang atong kanta kaganina, you can move every mountain if you just believe. Kita ko no, makamove ta every mountain. That is figurative. Pero igsoon, kinsa may cause good aning mga move. So it means to say nga, ato ng pagatunan karon, aron sa ingon niya na makasabot ta unsa gyud ang at pagka-Diyos sa atong Diyos nga gialagaran in the midst of calamity. Ang Psalms 46 verse 1, atong nadunggan kaganina, verse 1, atong ipagawas diha balik, bisan sa verse 1 lang, nag-ingon siya, ang Diyos mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Amen. At nagyangyon tanan sa pagpanindog, let us have a short prayer. Dear loving Father in heaven, Father God, this morning we come into your presence today, Lord, in celebration of the Holy Sabbath Day. Ginoong Diyos, intak na Amahan, ginadayad ka na mo, Lord.
And we invite your holy presence to fill in this place para kami tanan Ginoo makasabot sa imong pulong nga among paghisgutan karon. Continue to speak to us diri Ginoong Dios ug bisan sa among mga kaigsunan online nga makadungog dinhi karon. Ug ang imong pulong Ginoo mahimog panalangin sa among mga kalag karon. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Lingkod tayo igsoon. Okay. Sa kanimang kong atong kinabuhi igsoon, ang atong kalibutan, we are living of uncertainty. Ano sa uncertainty? Wala ta kabalo, walay kasiguruhan. Wala ta kabalo, anus mo abot ang mga sirkumstansya. Pero every time nga moabot ang sirkumstansya, unsa may mga kasagara sirkumstansya, mga calamity, mga naibaha dito sa Luzon, naay mga landslide diri sa Mindanao, daghang kaing klase. Ug gawas ana naapod tay mga gitawag calamity in life. Wala tay kwarta. Amen. Wala maabot ang atong gitinguha na nagsakit, na nagdaot, mga calamity circumstansya gyapon na siya igsoon or mga failures diha sa mga relationship sa paghigugma, daghang nga nag-broken families. So, because we are living in the world of uncertainty, ug always remember nga ang mga disaster sa atong kinabuhi moabot sa kalit lamang. Muna nga ang uban, wala nakapreparar, pareha sa Cebu, wala sila nakapreparar, kay ning abot kasagara di gyud mabalaan bisan pa sa P-box, di mahibawan kung kano sa amulinog asa dapit gyud mo igo o kano sa agid nga time, no? So only God knows. But one question nga musulod sa unahuna sa tao kung moabot mga gitawag tag natural calamities, kanang linog, mga baha, unsa pa nang sunog, nabe sunog pud sa dakong Disagasa sa Cagayan. Pero isa ra gyud ana one thing nga musulod sa question sa tao, mo question dayon, asa naman dayang Ginoo? Ngano man nga wa man kung if God will control the nature, if God will control everything, ngano man nga wa man niya na makontrol. Kasagara mo nay question mark sa mga tao. Bisan magsige sila in Jesus name, but after shock ana, minsan grabe no ang Ginoo nganong gitugutan man niya. So mupunta dayon didto sa pagka-Dios sa Dios. So nining kabuntagon atong tun-an ang pagsabot kung unsa gyud ning atong Dios nga gialagaran ug unsa pod ang iyang pagka-Dios. Kung ang calamity gani igsoon muuyog na diha sa atong mga kinabuhi, dili lang na siya sa physical kundi sa spiritual usab or bisan pa sa atong practical life muuyog na siya. Usahay mo question pud tag ingon ana. Nainomdom ko sa usa ka ulitaw sa una, nanguyab siya, unya pagpanguyab niya, pagbalik niya siya, Lord, sige man unta kog alagad nimo, nganong wa man kunya mo sugta? Pastor, nganong wa man kunya sugta ato pastor nga ako man to siyang giampudaan, gipuosahan pa. No? So ang akong gitubag ningon ra gyud ko, when God has a negative answers, he has a positive reasons. No ra gyud na, no? So ang calamity muabot man gani na kanang physical sa nature nga mga calamity igsoon, mahibaw-an na to na nga muuyog na sa atong mga pundasyon. Amen? Muuyog sa atong pundasyon. Bisan pa ang kanang kapobrehon, mukauyog na sa atong pagtuo. Pundasyon sa atong pagtuo. Pero on the other hand, mahimo po siya hagit. Magpadayon ba ta sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios, sa iyang pagka-Dios, o magpadayon ba ta nga mo biya ngadto sa iyang pagka-Dios. There are many people who do not understand kinsa ang Dios nga ilang gialagaran mo nang nimbiya sa pagtuo. Apan igsoon ko sa Ginoo atong pagatun-an karon, kung ang usa ka disaster kanang mga kalamidad gihapon nga moabot diha sa atong kinabuhi o sa atong lugar, usahay pareha sa Cebu, itong may bawaan karon, isa na sa mga question, nganong wala makakontrol ang Dios? Nganong wala mapugni diha sa Ginoo? So, nining kabuntagon, ang Biblia nagahisgot, ang pulong sa Dios nagahisgot, mahitungod sa pagpaila-ila o pagpasabot kanato unsa kining Dios nga atong gialagaran. Ug moingon ta nga ang Ginoo superpower kayo ang Ginoo, pero ngano man lagi kuno
nga wala man nakakontrolar sa mga circumstances. Pero kung atong hinamduman, depende sa kaligoon sa imong pagtuo, pwede man siya mauyog, pero kung kita nga nagakasabot na diha sa pagka-Diyos sa Ginoo nga atong gilagaran, bisan pa man uyogon ang atong pundasyon, naghihapoy nagpabilin nga paglaom luyo sa mga circumstansya. So let's go to number 1. Aron masabtan nato ang Diyos nga atong gialagaran, unsa siya nga pagka-Diyos, remember that God is always in control of all things. Budi pasabot, sa nature, siya ang nag-control. Si Jesus Christ, when He came here sa kalibutan, naggrabe ang unos, grabe ang kanang balod, dagko kayo. Pero ningon siya, peace be still, ug ning kalma ang kadagatan. It means to say, nag-indicate nga ang Diyos, ang anak sa Diyos, makakontrol diha bisan pa sa nature. God is in control of all things. Psalms 115 verse 3, nag-ingon siya, apan ang among Diyos anaa sa mga langit, gibuhat niya ang tanan, nakapahimuot kaniya. Okay? Ang Ginoo, gibuhat niya tanan, nga nagapang pahimuot niya, usahay makaingon ta na himuot day ang Ginoo ani, ang mga panghitabo. No? So, muna atong giingon, when God has negative answers, He has a positive reasons. Sa Daniel 4 verse 35, nagsulti po diha sa pulong sa Ginoo, ug ang tanan nga pumuluyo sa yuta gipang-isip nga walay nahot, ug siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga panon sa langit, ug taliwala sa pumuluyo sa yuta, ug walay makapugong sa iyang kamot kun makasulti kaniya unsay imong gibuhat. It is a big wrong, a big mistake kung dunay mga kalamidad, then mo question ta sa Ginoo. Nobody can question God. Matud pa sa Daniel 4:35. Dili ta maka-question nganong naglinog sa Cebu. Dito sa Mount Pinatubo sa una, nagbuto ang Mount Pinatubo. Pagbuto sa Mount Pinatubo, nakita dito nga lake. Lake din. Tingala sila, nganong naaday yung isda? Naaday mga pasayan, naadritso. Nahimog lake ang Mount Pinatubo. So ang nahitabo igsoon, makakonklusyon ang mga nag-alagad sa Ginoo nga nakasabot, siya, God is making a lake. Sato pa, God is still creating hangtod karon. Ang Dios di ay naghimo og mga padayon siya nga naga-create. Ug unya, gipabuton niya to para mahimo og lake. Pero dako kay damage diha sa ato ang katilingban. Pero igsoon ko din sa Ginoo, nobody can question God because God is in control sa tanan nga mga butang. Siya po mismo ang nagkontrol sa bisan pa sa nature, bisan pa sa circumstansya, ug bisan pa diha sa mga disaster, mga igsoon. Kaya og di pa pod kontrolon sa Ginoo, siguro ang 4 minutes nga pag-uyog nila dito daghang damage. How about if niabot og 10 minutes? Gikontrol gihapon sa atong Dios nga gialagaran. Palakpakan ang ngalan sa Ginoo. Amen. Ngano man kana sa atong pagsabot, mga igsoon ko diha sa Ginoo. So, Isaiah 55:8 and 9, nagsulti po diha, nganong we cannot able to question God. Although natay mga favbox, doon natay gitawag diha nga mga, unsa nang mga nagkuan sa control gani, sa mga weather. O pag-asa, makadetect sila nga naibagyo, mauni man na, but they cannot detect unsa ang damage may tabo. Igsoon ko diha sa Ginoo, tungod sa reason in Isaiah 55 verse 8 and 9, nagsulti siya, kaya ang akong mga hunahuna, dili mao ang inyong mga hunahuna. Amen? Ni ang inyong mga dalan, akong mga dalan, nagaingon si Jehovah. Sometimes we can able to question God, Lord, nganong nagsakit man siya? Nga buutan man siya. Lord, nganong nagsakit man siya? Nganong dili na lang man ka ng mga palahubog mo'y nagsakit? Di ba, makasulti ta ana? Nganong man siya mangyod, Lord? Nganong si Job pamangyod? Ang naggidaot pagyod ang kaptangan ni Job, pati iyang pamilya. Nganong si Job pamangyod? Ingon ang Ginoo, tubag sa Ginoo, kay, naingon din siya, sa 9 gani, kay maingon nga ang langit hataas kay sa yuta,
mauman ang akong mga dalan, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. We make plans, natay mga feebox, natay mga pag-asa, gihimo na to na, pero matud pa sa Ginoo, ubos ra gihapon na sa iyang hunahuna. Amen? It means to say, ang Dios nga atong gialagaran igsoon, masabta na to, bisan pa na disaster, danay circumstansya, wag itay lang mahimo, pagdaig yung pagpasalamat niya. Nga naman kay, yang hunahuna, dili mo itong hunahuna. Ang iyang plano, mas labaw kaysa atong plano. Dalay ko ng buhay nga Diyos. Palakpakan niya ngalan. Amen. So, usahay, makaingon ta, unsa man gyud mga rason aning mga kalamidad, distraction sa ato ang palibot og mismo sa atong kinabuhi. Sugad pa sa sinugdanan, bisan mabasa nimo sa Genesis 3:17 to 19, nagsulti ang balaang kasulatan diha nga sa dihang nakasala na ang tao, nagsugod na ang kalamidad. Amen? Ano man, gani ang tao, human nga nakasala sila, nag-umana, nagpatulo, nagsingot, dili siya mabuhi o di siya magpatulog singot. It means to say, nanay hard work. Unya, gipaturok na sa Ginoo ang mga sampinit, kanang mga dangan nga mga tanom. Nganuman, because of sin. It means to say, the number one reason is because of the consequences of sin. Tungod kay mo na'y epekto sa sala. Sa atong presenting panahon karon, sulay pagpakasala. Kanang nakabalo bitaw ka nga sala na pero ato gihapong gihimo, sulay di ba naay consequence. Mapasaylo man ta sa Ginoo nga mangayo tagpasaylo sa atong sala pero di ta makalikay sa consequence. Amen. The sin of pride, magpagarbo ka gani igsoon, di ba dako kaayong kalamidad mo abot sa imong kinabuhi. Butanta si Sir Jutam, magpagarbo ni siya kay ma-principal na siya. Ang resulta, his teachers do not like him. Amen? Libakon siya pero maminti. Maay sila sa atubangan pero nilibakay sa likod. Nga naman, tungod kay nakita nga garbo, maupod na igsoon ko diya sa Ginoo. So, una, consequences of sin. No? Muna'y mabasa nato diha sa Genesis, since Genesis, bisan pa ngadto sa Roma 8, tinunglo na ang yuta. Ano man, tungod sa sala. Kita igsoon, kung maghimo tag sala, humanta giluwas, pinagi sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo, humanta, dili, maingon ta nga, ay, iglesia sa Diyos naman ko, di na akong mapiktuhan na ng consequence. As long as you commit sin, nagit, anawa. Example lang kayo. Isa sa mga sala, negligence of health. Kung saan man yung negligence of health, sulay di ka mukaon. Di ba mapasmo ka? Pag mapasmo ka, magkasakit ka. Kung di ka matambalan, pwede ka maana, pwede po maana. Amen? Nga naman, consequence of your negligence of health. Mao na nga, natural lang gid na kayo nga basta na isala na ay failures na agid sa consequence. Isaiah 13:9 to 11 ato ning basahon kay importante niyang ikaduha. Ikaduha, Isaiah 13 verse 9 to 11, nagingon siya, ania karon ang adlaw ni Hiuba nagasigabot na, mabangis uban ang kaligutgot ug mapintas nga kasuko aron sa paghimo sa yuta nga makamingawan ug aron paglaglag sa makasasala nga mapanas gikan niini. 10. Kay ang mga bituon sa langit ug ang mga tapok sa bituon niini dili muhatag sa ilang kahayag, ang adlaw mangitngit sa iyang pagsubang ug ang bulan dili muhatag sa iyang danag. 11. O pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa iyang pagkadautan, o ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan, o pahunungon ko ang pagkamapahitason sa mga palabilabihon, o pagapaubson ko ang pagkamapahitason sa mga taong makalilisang. Igsoon ko di si Ginoo, what happened to our Philippines? Nganong naingon ani nga nagsuffer ang tibuok Pilipinas? It is because ang mga makalilisang great people, great leaders of our country, unsa may itong nakita, di ba? Naay corruption, corruption dia.
Bisan pa gani usahay sa Church of God, naa pa gani corruption, unsa pa ka ng gobyerno. Pero nganong nag-suffer, nganong na-disaster, nganong nga dunay kwan, it is the second reason because of God's judgment. Amen? Sulay gani nga magpakasala ta, bisan pa magpagarbo lang ta. Simple kaayong giingon diha. Ang mapagarbuhon, ang resulta, pakaulawan sa Ginoo. Ingon siya dito, iyahang ubson, no? Pasalamat ta diri igsoon, bisag gibless ta sa Ginoo, wa nato gipagarbo atong kaugalingon. Palakpakan mo nga Dios. Ang atong gipagarbo, matud pa sa atong leksyon ganina, in Jesus name. O, si Ate Kati, gwapo na ni siya balay, dito mi gabi. Pero, kita natong wala magpagarbo in Jesus name, ning welcome og worship. Amen? Unya, gipapanihapon pa mi. Salamat kayo. Amen? No, so, igsoon ko din sa Ginoo, para sa mga anak sa Diyos nga nakaila kung kinsa ang Diyos, atong likayan ang garbo. Atong gikalay, when God promotes us, it is, the report on the other hand, is a temptation over us. Example, kung si Kuya Aljon, mahimo na po principal puhon. Bas hindi na siya musimba. Usahay makalimot na ang tao, di na musimba. But praise God, Kuya Jutam, God promotes him. Ingon na siya, ako na mag-Bible lesson. Palakpakan buhay nga Diyos. So siya na nag-Bible lesson. Kay, gwapo kaya antong Bible lesson teacher. Nga naman. Hapit na ma-principal. Amen? Okay? So, matud pa sa akong isa ka disipulo, maayo kay si Kuya Jason, Kuya, ansa ni? Jutam nga magdala og Bible lesson. Kung kalimot ka, head teacher na. No? So, muna nga, bless kay ita din mga igsoon. Daghan kayong mga maestra nga di magpagamit sa Ginoo. Oh, kita dire kasagara. Oh, si Ate Ginebet maestra pero nagpagamit sa Ginoo. Most of us nagpagamit sa Ginoo. Amen. Bisan pa wa tay giila ubos o taas, nagpagamit ta tanan sa Ginoo. Kay nakaila ta kinsa ang atong Dios nga gialagaran. Second reason is God's judgment. Pagahukman ta bisan pa ngadto sa katapusan, papason sa Ginoo ang tanang taong dautan, daug-daugan, mapahitason, o kanang gitawag mabiay-biayon, kanang bitang ko sumubuli, ibuli-buli ta nila igsoon, wala o na, di ta magkabalaka na, kay naay kalamidad nga moabot sa ilang kinabuhi. Kanang kusog mulutos nimo. Matud pa sa Ginoo sa Matthew 5, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Kung naay mulutos na to. Unsay atong response? Rejoice, regular and be glad. Kung naay mga calamity nga gihimo sa mga tao diri sa tua, rejoice and be glad. Ngano man, kay kung maka-experience na ang tabang sa Ginoo gikan sa langit is great. No? Og matud pa diha sa atong gibasa, maulawan sila kay hukman sila sa Ginoo. Amen. Og gawas ana sa kinabuhi ni Job pod sa Job 38, nagsulti po diha for unknown reasons. Naapoy gitawag unknown reasons. But before that, naapoy reason igsoon nga moabot ang calamity para testingan og to refine our faith. Okay? No, so pareha sa 1 Pedro 1:6 ug 7 ato daw ipakita sa screen. Okay. Nagingon diha, diini na nagkalipay kamo og dako gayod bisan karon sa hamubong panahon. Kung kinahanglan gipasubo kamo pinaagi sa nagkalain-lain nga mga pagtintal. 7. Nga ang pagsulay sa inyong pagtuo nga labi pang kahamili kaysa bulawan nga nagakawala. Bisan kini pagasulayan pinaagi sa kalayo makaplagan ngadto sa pagdaig og himaya ug kadungganan sa pagdaig ni Jesus Kristo. Igsoon ko diya sa Ginoo, there are also calamities and disasters nga sulayan ang imong pagtuo. Usahay na imulutos nimo, usahay na imudaot nimo, usahay na mga natural calamities, ingonana, nabahaan ba kahata? Pero praise the Lord, atong mga kauban wa may naapektuhan sa lindol, giluwas gihapon sila sa Ginoo. Igsoon ko diya sa Ginoo, there are also reasons to test your faith, to refine your faith.
Say makayunta, nga naman nagsakit man akong mama, busy pa yun kayo ko, muni mo na. Pero gitistingan lang yun sa Ginoo, gi-refine. Okay. O say, nagsige mig istorya ni Annalyn, why do these things happen? Okay ra po na, kaya nakabalik ka rin, nakasimba ka. No? That is a testings of faith, dayon refining of our faith. Ang mga dunay mga calamities, igsoon. O gawas pa niya na, matingala po ta sa kinabuhi ni Job. Si Job, buutan. Close. Oo. Pero ano nahitabo niya? Trials. Tungod kay napoy gitawag unknown. Wala explain simply ang ano to. Say mo, ingon lang, makulitingan siya. But actually, kung imong i-search na mga reasons, tungod, God is always a sovereign God. Siya ang Diyos nga atong gialagaran nga labaw sa tanang mga Diyos nga atong nailhan. Igsoon ko di si Ginoo, ang atong pangutanan nining kabuntagon, unsa man ang mabuhat sa Ginoo sa panahon nga dunay disaster ug dunay mga kalamidad nga moabot. Parihas sa Cebu. Okay, parihas sa Cebu. Unsa may mahimo sa Dios niya na. Psalms 46 verse 1 to 3 atong na hisgutan kaganina, anhin na lang ta sa Matthew balik na lang ta. Psalms 46 verse 1 to 3. Unsa may mabuhat sa Dios sa panahon nga dunay mga kalamidad. Ningon siya, ang Dios mao ang atong dalangpanan og kaligon. Madali nga katabang sa atong kalisdanan. Una nga mabuhat sa Dios, He is our refuge. Siya ang atong kadaganan. Kano man, anda man Ginoo mo sagop, okay, naglinog diha Cebu, duol mo nako. No? Sahay na mga kalamidad para magamit ang pagkadalangpanan sa Ginoo. Para muduol bagyog ka diha sa Ginoo. For the Lord is our tower. For the Lord is my tower. Everybody is running out dito sa iya paingon. Then, 2, nagingon siya, busa dili kami mahadlok. Ang tao nga nakaila kung kinsa ang Ginoo nga gialagaran, di ta mahadlok, bisan pa dunay mga kalamity. Ano man, tungod kay natay kadaganan. Bisan ang yuta pag-aalidon, pag-aalidan, bisan pag-ilisan ang yuta. Ang ubang mga tao may isa, ngano magpabilin mo diri sa yuta? Nga ang yuta pagkasunugon, tunawon ang yuta. Pero ang pulong sa Ginoo diya, tanan nga mga magtotoo, anak sa Diyos siya, bisan ang yuta pag-aalidan. Kabalo mo saan yung pag-aalidan? Pag-ailisan. Bisan pagbalihon ang kalibutan, di ta mahadlok, palakpak ang buhi nga Diyos. Ang pulong sa Ginoo, gamhanan, ug matod pa niya, ug bisan ang mga bukid pag-auyugon. Matod pa ni Kuya Jutam ganina, kana magpingki-pingki gyud. Murag, iyan naman tapuson ng kalibutan, di ba kada ko nigutang? No? So matod pa niya, ug bisan ang bukid pag-auyugon ngadto sa kahiladman sa kadagatan, bisan pag malandslide siya tanan igsoon, wala tay kahadlok. Unsay ato lang, dangpan lang sa atong leksyon ganina, in Jesus name. Amen? Okay, 3. Niingon siya, bisan ang mga tubig niini, mga ngulob, o mga lubag, kanina ang ulob, nag-tsunami, matod pa diha, bisan ang mga bukid, mangurog, linog, gumikan sa pagtubo niini. Praise the Lord. Igsoon ko diha sa Ginoo, remember nga unsay mabuhat sa Ginoo, naagihapon niya ang kaluoy, welcome ang tanan nga muduol. Og iyaha gihapong ihatagan og kaluoy, protection in times of troubles, in times of calamities, and destruction of our life. Sahay ang na-broken sa kanang broken hearted palaban sa unlan. Ay magpalaban sa unlan, sige hilak, duol sa Ginoo. The more nga nakay broken-hearted ka, the more nga frustrated ka sa imong negosyo, the more baka nga dahil nang hilabot nimo sa imong trabaho, nasina nimo, duol sa Ginoo. Ampo sa Ginoo. The more nga dili ka makabiya sa imong bisyo, igsoon nga makadaot sa imong lawas, duol sa Ginoo. Matingala na lang ka, God is our refuge. God is our healer. God has compassion. Kung tinud-anay ang atong pagduol sa Ginoo, duna siya'y compassion. Igsoon. Saan yung compassion? Maluoy siya nganha kanato. Muna'y the best nga pagabuhaton sa Ginoo in times of calamities, mga linog-linog igsoon. Ikaduha nga buhaton sa Ginoo. God can bring good out of evil. Romans 8:28.
Matud pa diha. Okay. Og hingbaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo ni adtong nahigugma sa Dios. Bisan ni adtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo. Nganong naay mga linog usahay pareha sa Cebu. Kaya ang Ginoo na nagpanawag. Amen? Na nagpanawag ang Ginoo, ibiyain na ng inyong mga siminto diha nga Diyos. Duol mo diri nako ang Dios nga dili makita apan gamahanan. Amen? Kaya ang mga tao usahay nagsalig na sa mga hinimo lang pud sa tao. Ang mga tao sa kalibutan karon iparid-parid pa ng mga Diyos diha nga mga siminto ra man na. Pero ang mga anak sa Diyos nag-ingon dito nga ang Diyos nga gamhanan, siya ang controller sa tanan, dili siya makita, apan siya maluluyon o siya mapasaylon igsoon. So, God will bring out of evil. Siya sa Romans 8:28, gingon siya, all things works together for good. Diha gud magansi ang yawa. Ngano man, sa unang panahon, ang yawa, gusto niya patyon si Jesus Christ. Gikan pa lang pagkatao ni Jesus Christ, gigamit niya si Herodes para mamatay ang bata nga Jesus. Pero ning kalagayo hangtod ning dako, unya pagkadako na gisunod-sunod gyud niya, gigamit ng mga Pariseo ug uban pa tong mga demonyo, pero nag-exist si Jesus Christ. Pero sa diha na gusto gid niya mapatay gid niya, nalipay siya nga ultimo ang mga Hudiyo mismo niingon dia ilansang siya sa cross. Og pila istorya na lansang sa cross, namatay sawa pa mamatay si Jesus Christ, ningsulti siya. Pasaylua sila. Kaya wa sila nasayod sa ilang gibuhat. Pildi ang yawa. Kaya ang yawa, di na pwede magpasaylo. Ang iyang misyon sa yawa, Juan 10:10, mao ang pagpatay, pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Wa gi pasaylo ana. Pero sa diha nga nang dupa si Jesus Christ tungod sa atong mga sala sa cross niya, pasaylua sila. Kaya wa sila masayod sa atong gibuhat, sa ilang gibuhat. Apil na ta ato. Amen. Ang kamatayon ni Jesus Christ maoy nakaluwas sa tanan nga mingtuo diha kaniya. Palakpakan ang buhi nga Dios. God will able to redeem us in times of trouble. Ang Dios na siya gahom sa pagluwas kanato bisan pagani sa atong mga sala, gipadala niya ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus mamatay sa krus para mapildi ang yawa. Busa mga igsoon ko di sa Ginoo, mao nay mahimo sa Dios sa panahon sa kalamidad o sa mga disaster. O ang ato pud nga buhaton sa panahon sa disaster. Kung di ta mo blame sa Ginoo kay anak na ta sa Dios, unsa may itong mabuhat? Ang mga dili anak sa Dios, blame dayon. O kung tinuod pa ng inyohang Dios nga gialagaran, ngano man wa man nakakontrol. Ngano man daghamang patay. O ngano man nga nangabungkag ang mga building nga gihaguan sa taog, pila ka tuig nga pagtukod sa building, giguba rag 4 minutes. Kung imong tanawon, grabe gyud kagamhanan ng Ginoo, 4 minutes ra guba na. Pero samtang gitukod og pila ka tuig. Son ko di sa Ginoo, unsa may mabuhat tuod kung dunay mga disaster nga moabot sa atong kinabuhi bisan pa sa atong palibot. Psalms 23 verse 4 nag-ingon diha, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Buti pa sabot, bisan pa sa landong sa kamatayon, dapat dili ta mahadlok mamatay. Ngano man, kay siya uban kanato. Di siya mauban natong mga dautan. Uban ang Dios kanato. Palakpakan buhi nga Dios. Sa ang atong mabuhat igsoon is to trust, salig sa Ginoo. Sa panahon nga dunay mga kalamidad. Amen? Panahon nga dunay kay problemas, panahon nga wa kay kwarta, makaingon po ka, mura po ko gi-disaster ani. Napagidaghang maningil nga isog kay mga naong, mura ko gi-disaster ani. No? Murag nagi calamity ba? Nya wa nagay ko gipalit bugas, napaginaningil. Soon ko di sa Ginoo, trust in the Lord. Proverbs 3:5 and 6, memorize na to tanan. Yun siya, trust in the Lord with all your heart, and lean not into your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Yun siya, salig sa Diyos, no? Trust in the Lord. Saligi ang Ginoo diha sa tibok nimong kasing-kasing,
Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong hunahuna. Ang ano man, imong hunahuna, dirira kutob, ang Ginoo tuwa imabaw. Yun siya. Sa tanan nimong mga dalan, i-acknowledge ang Ginoo. Ilha, makigsabot ka sa Ginoo. Makigpartner ka sa Ginoo. Unya ang resulta, ingon din siya, og mohatag siya direction sa imong kinabuhi. If you are a teacher, trust God. Hatagan kag maayong mga estudyante. If you are a farmer, trust God nga makaharvest kag daghan. Amen? If you are a worker, trust God nga hatagan ka og amo nga maayo. Napoy amo nga mura pug naog disaster. Nga naman, buntag pa lang, inigmata nimo, mugot na kaig naong. O mga di malami kay ino ng imong amo ba? Ikaw bitaw amo no, mura kag disaster og naong. Nga naman, mura tag kanang disaster man gud, mura og sa tawhanon pang panglantaw ison, makabuisit ba? Na mga principal usahay nga mahadlok, magdagandagan ng mga tao, mga maestra, perting isuga, pero nasayod ko ang atong mga principal din no? Mga butan. Nakaagi po og mga inana. Igsoon, what we can do is to trust and have faith to God. Ingon din siya, in all thy ways acknowledge Him and He will direct your path. Muna'y una na itong buhaton. That's the time nga kung dunay calamity sa atong kinabuhi, mga trials, temptation, etc., igsoon ko diya sa Ginoo, muna na ang panahon nga magamit nato atong pagtuo. Amen? Sa panahon nga, example, ba ni Ate Annalyn, ang iyang mama nagsakit dito mi sa ospital, nag-istorya mi, that's the time nga magamit ang imuhang sinimbahan, magamit ang imuhang gituuhan nga ang atong Dios can able to redeem. Ang Dios nato makahimo sa pagluwas. So, makahimo sa pag-ayo. That's the time. Trust God, have faith in God. Ikaduha po nato nga mabuhat igsoon before tamutapos. Galatia 6, versikulo 2. Okay, kanilang Galatia 6, versikulo 2. Atong basahon. Nagingon diha, magyayungay kamo sa mga kabugaat sa usag-usa, ug sa ingon ni Ana, matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. In times of disaster, in times of calamity, that's the time nga makatuman ta sa sugo ni Kristo. Unsay sugo ni Kristo? Magyayungay sa isag-isa. Unsa may buti pasabot? Kinahanglan natay compassion. Ug mo sa tungod sa ato ang kaluoy, sa ato bakang silingan, nga na sila disaster, na sila calamity, tungod baka sa atong igsuon, that's the time nga muyayong ta. Unsa man ning muyayungay sa isag-isa? Kung manghilak sila, hilak pud ta. Kung mukatawa sila, kay gi-bless sila, apil pud ta. Dili kay inig-blessing lang, adto ra ta, ay, gi-bless ni sila, kanay birthday kada adlaw, adto ta. Pero naapod sila dito yung mga kagulanan, adto sabta. Amen? So, muna nga, nagplano ta, by God's grace, moadto ta gunusan nun niya. Amen? Kaya yungan po nato ang atong igsoon dito nga nagmasakiton si Ate Bikbik. Compassion and service. Matod pa niya, magyayungay ang isa o isa. Unsa ang pagyayong? Magtinabangay ang isa o isa diha sa pagpasan sa mga calamity. Amen? Dili kay magdinut-anay sa isag-isa. Makasusubo usahay igsoon nga ang wa nakasabot kung kinsa ang Dios nga ilang gialagaran. Imbis nga magyayungay ang isa o isa, dinut-anay naman noon. No, iduot namo duot nga di halata. Giduot niya ang iyang igsoon in a nice way. No? Mingon ay nganong luoy man ang bibi na. Pero pagtalikod, mayro ay mirisi. So, dili ka na kayayong. So, kung kutob sa atong mahimo, bubitaw na nagplano ta nga. Plano ko ba? Sige kong tanaw nga. Sige kong pamalando nga. Maayo siguro sa atong anniversary, pangdalo na to atong ukay-ukay dire. Amen? Atong mga di na nato masuot, pangdalo na to, atong panghatag, kung naputay prutas, panghatag, kay murag anniversary and Thanksgiving Day na to na. Nya paghuman ang masubra, atong dalong sa conference, papilian dito, libre ra tanana. Nga naman, kay mas makayayong ta, nagtuo ba ta nga ang tanan na ito makaigsuna na agi saktong sinina? Amen? Wala. Sa mga kabukiran na ito mga igsoon, ang ato diring gi-reject, precious na dito para nila. Mas may na ito na buhaton sa Thanksgiving Day, nga natay gigahin diha,
para nga panahon nga dunay mga calamity pwede na to ihatag relief goods. Amen. So mo na igsoon ang atuang ginahuna-huna kay kinahanglan ato ni exercise ang compassion and service. Mo ra ginay mahimo na to. Muna nga panahon nga naglinog dito sa Cebu, nagsige dayon taog tawag. Kumusta man mo diha Ati Lorna? Kumusta man mo diha Janjan? Kumusta mo diha? Daghan kong gipangumusta. Pero by the grace of God din siya, okay rami diri pastor. Wa gid mo takilid bisag gamay ang inyong haligi. Okay ra gid kay pastor. So praise the Lord. Palakpakan mo nga Dios. Inaana ang atong Ginoo nga gialagaran. So in our conclusion today before nga munaog ko igsoon, hinumduman nato that God is not the author of kagubot. Amen? God is not the author of chaos. Bodi pasabot, dili siya kanang tinubdan sa gitawag nato kagubot, circumstansya or unsa pa na diha. No? Ang Ginoo bisan pa manay circumstansya, makadala siya og kaayuhan gikan sa maong mga panghitabo. Amen. So, we can learn something from the Lord. Human sa mga panghitabo, ang Ginoo maoy mohatag og maayong butang nga atong nakatunan. Kaduha igsoon diha sa kalagitnaan ng calamity, no? In the midst of calamity, og bisan pa ang kaning kagubot sa atong kinabuhi, atong hinumduman nga ang pagka-Dios sa atong Dios dili na nato kalibugan tungod kay siya ang tagasulbad sa mga butang nga dili masulbad. God is a solution of unsolved problems and etc. Then hinumduman nato nga nag-ingon siya sa ato ang key verse ganina, God is my refuge. Ang atong Dios mao ang dalangpanan. In times of troubles, in times of calamities and distractions sa kalibutan igsoon, siya ra gyud ang atong dalangpanan. Hinaot unda nga kita kanunay nga mupaduol nganha sa Ginoo, mag-build ta og relationship nganha sa Ginoo aron sa iyang presensya, kay ang iyang presensya sama diri karon nga kita nakasimba pa diri igsoon, samtang dito sa Cebu siguro mga hadlok baka sila o narabaka sila sa balay, pero kita diri nakasimba ta igsoon, we build relationship closely to God. Amen? Ngano man kay wapay ang moabot ang mga calamity nanatay gibuildaan sa Ginoo. Ug moabot ang calamity, wa kay gibuild diha sa Ginoo, wala kay maklaim. Kumbaga ang Ginoo mura ni siya og atong bangko. No? Kung panahon gani nga abundansya pata sa atong wa pay calamity, hala pagbangko sa Ginoo. No? Pagbangko. Buti pasabot hala simba sa Ginoo, ampo sa Ginoo. Kay moabot ang calamity, naa kay ma-withdraw. Amen? Ma-withdraw nimo iyang mercy, compassion, and love. Ngano man kay ikaw ning duol diha sa Ginoo. Usa ka butang sige ko gingon ni Kuya Brian dito sa iyang tindahan. Sahay mura nag sa puton kay daghan kay pug customer. Ko daghan man customer Kuya Brian iya hisekreto siya sige man kugughatag og tights. Ingko undangan na imong tights aron wa na kay halin. Igsoon gani sa Ginoo, makita nato nga kung mo build up tag relationship sa Ginoo, God will do for us. Muna gitawag, if we do something for God, in return, God will do something for us. Amen? That is the message of the Lord this morning. Ang iyang ihatag na to in the midst of calamity, our God can able to give us comfort. To isulti, comfort. Peace. Okay. O ihatag po sa Ginoo, labaw sa tanan, direction and guidance. Amen? Hatagan tanyag direction and guidance in times nga ngit-ngit na ang tanan. In times nga wala natakabalo unsay atong buhaton, ang Ginoo pinaagi siyang espiritu sa iyang presensya mo-guide nato unsay pagabuhaton. Ug maong ang guidance sa Ginoo dili mapalit og kwarta. Dili pinaagi sa maay nimong buhat kundi sa maayo nimong relasyon nganha sa Ginoo. Ang iha mga pulong mga igsoon hinaot nga mahimo nato og
anchor. Unsa gani ng anchor sa Bisaya? Angkla. Okay, mahimo na tog angkla sa panahon nga dunay mga bagyo sa atong kinabuhi ug atong gunitan ang kamatuoran nga ang atong Dios, He is a good God and He is our refuge and He is a God of love. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Have a blessed Sabbath day to all of us. Diri sa Pilipinas ug sa tibuok nga kalibutan. To God be the glory. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Amen ug amen.